Meron bang dapat tayong wag itawid sa bagong taon? Ano kaya ang dapat nating tanggalin na mali o masamang pag-uugali sa ating buhay? Hindi lang pang-Katoliko, Kristiyano, pero pagiging makatao. Sa akin, number 1, sana bigyan natin ng kaunting oras. Huwag natin palampasin na ang dami nating oras sa social media. Huwag po natin palaging titingnan ang balita sa social media kasi hindi pa tayo sigurado kung talagang factual o simpleng intrigista lang. So, una sa lahat, pigilin natin ang sobrang panahon sa social media. Lalo na pagdating po ng takip-silim sa gabi. Kasi baka yun ang umikot-ikot sa ating kaisipan habang tayo natutulog. So, number 1, pigilin natin ang ating sarili sa social media information. Pangalawa, huwag po tayong magpaniwala palagi sa mga sabi-sabi ng tao. Sayang naman na ang ating panahon ginugugol natin sa pag-uusap, baka naman tayo makasakit, mapasama ang kaisipan lalo na ng mga inosenteng bata tungkol sa mga personality sa ating bayan o sa ating kapamilya o sa ating kapitbahayan. Please, meron po tayong batas mula sa Panginoon. Thou shalt not bear false witness. Yan po ang pangalawa. Maging sana totoong factual kung meron tayong pag-uusapan. Kung hindi naman tayo sigurado, ito po, tumahimik na lang tayo. Let the disinformation or information die in ourselves. May pangatlo po. Dahil sa tayo'y hindi nagpapaniwala sa anumang informasyon lang na hindi natin alam ang tunay na, sabihin natin, pinanggalingan and everything else. Ano wag natin gawing pag-uugali? E di, wag tayong makipag-usap sa mga tao na hindi naman talaga natin kakilala. Na pinakikinggan po natin kasi nga meron silang gustong sabihin kaopisina mo, kapamilya mo. Tigil na lang po natin yung hindi lang tsismisan na malagyan ng ating isip, mabahiran tayo ng pangit, masakit na kaisipan o sabihin lang natin, maging totoo man, masamang ugali ng ibang tao. Ang mas mahalaga po ay tayo po ay maging dalisay sa isip, maging maganda ang kalooban at lalo na mabuti ang pag-uugali. So itong tatlong ating pipigilin ay sana magbukas loob tayo sa Diyos mismo. Nang sa gayon, siya ang maging balita. Siya ang good news natin sa mundong ito.